Good morning! Good morning mga brother! Isang magandang umaga. Ito, babiyahin na naman tayo. Narito yung load natin. Pupunta tayo ng British Columbia. So ayan yung ating load. Kita nyo, metal steel na naman. Tapos na ako mag pre-trip. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking load. Ang aking load. Check ko na lahat ang ating mga dapat check, lalong lalo na yung mga gulong, no? Mga straps, yung hub oil, mga lights natin, at yung mga kailangan din natin dahil pupunta tayo ng British Columbia. Kailangan meron tayong chain at may pipe stake na ako, pero importante yung chain dahil from October 1 hanggang April 30, required ang mga truck drivers na may daladalang chain doon. Kahit walang snow, kailangan may daladala kang chain. So, ang layo ko sa aking destination is 2,300 kilometers. Sa busy tayo sa British Columbia ng ating guys. So magkakaroon ng mga magagandang tanawin na mabibidyohan natin. So abangan nyo yan mga kapatid, So yun lamang, isang magandang araw, and hope na magandang weather pagpanik ko sa bundok. Sana walang snow para tuloy-tuloy lang yung biyahe, walang aberya at hindi delikado. Isang magandang araw po, kita-kita tayo sa daan. Good morning mga kapatid. Isang magandang umaga. Kung mapapansin nyo, dyan sa bandang kanan natin, napakagandang rainbow, isang bahaghari. Sa dulo daw niyan, merong kayamanang matatanggap. So napakaganda, no? Current location natin is nandito tayo sa Highway 1, Trans-Canada, no? Going to British Columbia, approaching Banff area tayo, no? Napansin ko lang na may isang napakagandang bahaghari dyan sa gilid ng bundok, kaya naisipan ko na videoan. So napakaganda, no? Refresh ng isipan, ng mata, no, ng lahat. Ang sarap ng pakiramdam kapag makakita ka ng ganyang magandang scenery, ang delivery natin is sa Langley, British Columbia, 2,300 kilometers away mula doon sa aming yard sa Winnipeg. It's so nice na from time to time nakakabiyahe ako papunta dito sa British Columbia dahil isa ito sa pinakamagaganda ang mga lugar, mga scenery, mountain, land, mga magagandang tanawin na makikita, habang nagta-travel. So nakahabol pa ako bago bumagsak ng tuluyan ang snow. Makikita pa natin ang kagandahan ng British Columbia. Yung nakapanood nung mga naunang video ko nung nagpunta ako ng Kelowna,
hanggang Kelowna lang yon, but this one all the way to Langley. I think Langley is a few hours away sa Vancouver, so madadaanan talaga natin yung magagandang mga tanawin, ano, kabundukan dito sa British Columbia sa biyahe na to. So samahan nyo ako, no? Sumubaybay po kayo, nabubulol na naman ako. At from time to time titigil tayo sa mga spot na maganda na pwede nating makuwanan ng video para at least maisama ko kayo, maramdaman nyo na nandito rin kayo sa biyahe ko, kasama ko papunta ng British Columbia, no? So abangan nyo po, subaybayan nyo, sama-sama tayo sa biyahe na to. Ayan, nag-voice over na lang ako kasi sobrang lakas ng hangin at napakaingay ng audio dahil phone lang ang ginamit ko. Ayan, nag-park lang tayo sandali sa turnout area dyan sa may papuntang Banff. Nasa medyo baba lang yan, turnout area. Makikita nyo, nandyan yung truck ko. At ang lakas ng hangin, gumagalaw yung buko, sobrang lakas. So nasira talaga yung audio dahil phone lang ang gamit ko. Pero yun na nga, nag-stop tayo dyan sandali para mag-inat-inat bago umakyat at mag-drive papuntang British Columbia. So yung area na yan, ayan, mayroong mga nag-stop din para mag-take ng picture. Yung mga pinupuntahan ng kotse, yung way na yon, sa bandang kanan ay yung papuntang Banff, British Columbia, Lake Louise, at ito naman yung papuntang Calgary, pabalik. So makikita nyo dyan sa background, nandyan pa rin yung rainbow, baghari sa may bundok, ayun, kita, di ba? At small lake na sa bandaron, sa may bandang gitna is may company, no? Ang ganda ng location nila. At kita rin na mayroong mga ibang turista na nagda-drop by para mag-picture at mag-video para makita yung napakagandang place na yan, ano? Malamig na ng mga time na yan, tinitiis ko lang. And yeah, napakaganda ng background, ano? May kabundukan, yan yung Rocky Mountain which extends hanggang US, no? From Canada to US yung Rocky Mountain, at doon tayo papunta sa area na yon, papuntang British Columbia. Ayan, sa brake check area tayo. Nangangamoy yung mga preno natin kahit hindi masyado tayo gumagamit ng preno, pero siyempre persado ang ating mga preno, kaya check natin at papahinga natin konti. Ayan. Yung umuusok na yan, talagang ganyan yan, normal lang yan. Pero kailangan nating mag-brake check every time na may brake check area dito sa British Columbia. Kailangan mong pumasok at mag-brake check, no? Rule yan, kailangan gawin mo yan. Pag hindi mo yan ginawa at ikaw ay napara at sinikang yung login, mayayari ka. So ayan yung yan yung dahilan kung bakit kailangan mo munang mag-brake check bago ka lumusong sa ano na yan, sa grade na yan. Kasi palusong, mayroong palusong na 8 kilometers, so kailangan mag-brake check ka, no? Palusong ang susunod, kaya yan. So check lang, baka mamaya umaapoy na yung ating mga brake, mga drum brake, so nangangamoy yung mga preno rito. Kahit hindi mo masyado ginagamit yan, aamoy at aamoy yan kasi kada apak mo yan, pumepersa talaga yan. So check ang mga gulong, and then check ang load, and then at least minimum 5 minutes, then larga na.
So, yun ang ginawa natin ngayon mga kapatid. So, tuloy-tuloy ang biyahe natin. Lulusong na tayo. Diyan. Lulusong na tayo dyan. So, maambon, umuulan. Medyo malamig ng konti. Punta tayo sa biyahe mga kapatid. Morning mga kapatid. Magdi-deliver tayo. So dyan tayo papasok. Ngayon nandito tayo sa kalsada. Makikita nyo ayan, live street. Sabi, akala ko dito ako mag-a-antarp, umuulan. Doon daw ako sa loob. So papasok tayo dyan, kakaliwa. And then doon ako mag-a-antarp sa loob mismo. So atras tayo para makabuelo tayo dito. Nandito na tayo sa Langley, British Columbia. Padaanin lang natin itong mga sasakyan na to. Then mag-antarp na tayo doon. Buti na lang pwedeng mag-antarp doon sa loob, no? Pero yung pakanan na yan, medyo mahirap yan kasi meron pa nakaparada doon na isa. Kailangan alisin din nila yon. Mahirap kumanan dyan, no? Gipit. Let's see. Paano natin gagawin to? Sagad na ako dito. Isasagad ko talaga dito ng todo. Natin to lahat ng linya na to. Madilim eh, makita. Ano yung ilaw nito? Baka mamaya may maararo ko yung mga yan. So yan, sasagadin ko dito. Doon sagad na sagad sa may stop sign. Tapos kanan, hard left pala. Hard left. Kaya naman pala, kaya to. Kayang-kaya. Batayin lang natin yung likod. Buti na lang may space dito. Kayang-kaya naman pala eh. Nasukat na nila to. Nasukat na nila. Akala ko kanina sa labas ako mag-a-antarp.
mga tama na yung mga pader nila, oh. Ibig sabihin dati tinamaan na ng mga driver yan. Ayun, nadali natin ng ano lang, saktuhan lang yun, oh. Saktuhan lang doon. Hindi, tutuwid natin, atras tayo doon kasi doon tayo mag-a-untarp sa likod. Tuwid na natin. Ayun, atras tayo. Buti na lang dito ako mag-a-untarp sa loob kasi kung sa labas umuulan. Buti na lang, okay na okay, swabing swabe. So after nito, hopefully meron na tayo kaagad na reload. Hindi ako pantay, ah. Dahan lang pagka mga ganito, dahan-dahan lang tayo lagi kasi mahirap na. Madali tayo dito, makadisgrasya tayo ng mga ano nila. Taas lang natin. Okay, so mag-a-untarp tayo mga kapatid. Makikita nyo, ayan. So reliable tube, Langley, British Columbia. So, ayan, i-untarp natin yan. Diyan tayo galing sa labas. Okay, so mag-untarp tayo and then i-unload na nila ako doon 8 AM. So kita-kita tayo sa ating next reload.